Good day mga ka-Fixit! Coasting in neutral, good or bad? Sasagutin natin yan in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, coasting in neutral mga ka-Fixit, yan ang pag-uusapan natin ngayon sa bagong episode na ito. So yung coasting in neutral mga ka-Fixit, ito yung pagmamaneho na kung saan inilalagay mo sa neutral yung iyong transmission habang ikaw ay nagmamaneho. Malamang ay kapag nasa pababang kalsada, inilalagay sa neutral yung transmission, then ikinagko-coast ka lang sa neutral, no? Malamang yung iba ginagawa ito dahil iniisip nila nakakatipid sila sa gasolina, no? Yung iba naman ginagawa ito just for fun. May mga ganong klase kasi ng driver. So yung iba ginagawa ito dahil yun ang turo sa kanila. So alam mo ba mga ka-Fixit na delikado yung pagko-coast in neutral? Lalong-lalo na kapag nasa pababa kang kalsada. Kasi nababawasan yung control mo sa iyong sasakyan. So paano gagawin mo kapag kailangan mong overtake? O halimbawa mga ka-Fixit, kailangan mong mag-speed up. Okay? So paano mo mai-speed up yung iyong sasakyan kapag nasa neutral ka? Kahit anong apply mo ng gas dyan, hindi yun mag-i-speed up dahil nasa neutral ka. And besides, kapag nasa pababa kang kalsada and when you are coasting in neutral mga ka-Fixit, ang tanging paraan lamang para mapabagal mo yung sasakyan na mapahinto mo siya is by pressing the brake pedal, which is in overtime kapag sobrang init na ng iyong brake pads, no? Kukulo yung brake fluid sa loob ng reservoir at magi-spongy yung iyong brake pedal hanggang sa mawalan ka na ng preno. So yung spongy feel sa brake pedal, yun yung parang pag tinatapakan mo siya, para kang tumatapak sa foam, no? Para kang tumatapak sa iyong kama. Parang ganon, spongy feel. Ang nagiging problema no, sobrang umiinit yung friction material ng iyong brake pads, tapos kukulo yung brake fluid sa loob ng iyong reservoir. So yun yung magiging dahilan para magkaroon ka ng spongy feel sa iyong brake pad, sa iyong foot brake, at mawalan ka ng preno ng tuluyan. So napakadelikado nun mga ka-Fixit. So dapat kapag mga nasa ganung senaryo, pababang kalsada, engine brake yung iyong gagamitin para kontrolado mo yung iyong sasakyan. Ilalagay mo lamang yung transmission sa low gear, no? Na kung saan depende kasi sa pababa ng kalsada eh. So lalagay mo siya sa low gear para hindi ka masyadong tatapak sa iyong foot brake as you go down the hill. Okay? So yung usapin naman pagdating doon sa kung nakaka-save ka ba sa gasolina kapag nagka-coast in neutral ka. So mali po ang paniniwala yung mga ka-Fixit, no? Hardly noticeable. Kung meron mang masisave ng gasolina, hardly noticeable mga ka-Fixit. Wag mong i-risk yung iyong safety, no, over an amount of fuel, no? Huwag nating isasaalang-alang yung ating kaligtasan para lamang sa kaunting fuel na masisave natin. Kasi mga ka-Fixit, mas importante yung buhay natin kaysa sa any amount of gas na masisave natin kapag nagko-coast tayo in neutral. So with that being said, don't coast in neutral mga ka-Fixit when we are driving at high speed. Okay? So mga ka-Fixit, maniniwala ka ba pag sinabi ko sa iyo merong safe way para mag-coast in neutral? Di ba? So meron pong safe way para mag-coast in neutral mga ka-Fixit, at ginagawa ko na ito over the years of driving. Okay? So gagawin natin yan ngayon mga ka-Fixit. Coasting in neutral, good or bad, clutch all the way down, baba natin yung ating handbrake, forward gear, first gear, gas up to 1000 RPM, then clutch biting point para umarangka na yung ating sasakyan. Isig na lang ako palabas. Second gear. Okay mga ka-Fixit, so palabas tayo ngayon dito sa Bella Vista. Sa mga nakakaalam dito sa lugar na ito, dito ako dumadaan pagka dito ako sa Arnaldo Highway yata tawag dito mga ka-Fixit, no? So lalabas naman tayo dito sa kalsada na ito. Kaliwa kanan, siguradong walang sasakyan, oncoming. So let's go. Second gear, clutch all the way, clutch biting point, then gas. Okay. So patawirin lang po natin si nanay. Okay. Okay mga ka-Fixit, so yung coasting in neutral mga ka-Fixit, ito kagaya nito, nagmamaneho tayo pero nasa patag na kalsada tayo mga ka-Fixit, ha.
Ang gagawin ko, clutch all the way down, then lalagay ko sa neutral. Ayan, coasting in neutral tayo sa patag na kalsada. Kahit magbigay ako ng gas dyan, walang mangyayari. Napakadelikado mga ka-fixit, kasi kapag kinailangan kong magbigay ng gas sa ating makina para mapaarangkada yung ating sasakyan, hindi natin magagawa kaagad-agad, no? Kasi nasa neutral nga tayo. Pero merong safe way to coast in neutral. Halimbawa na lamang mga ka-fixit, paparada ako dito sa isang sidewalk dito. Kaya paglampas lang natin dito sa poste na to, no? So signal lang ako ng kanan, then pepreno ako, and as we arrive to a complete stop mga ka-fixit, ilalagay ko siya sa neutral at continue pressing the brake, progressive brake, hanggang sa makahinto tayo mga ka-fixit. Yun ang safe way to coast in neutral mga ka-fixit. So kapag papahinto ka na mga ka-fixit, at when you are completing your stop, so pwede mong ilagay sa neutral yung iyong sasakyan, para kapag papahinto ka na, hindi mo na kailangang tapakan yung iyong clutch all the way down. So progressive braking ka na lamang sa iyong foot brake hanggang sa makumpleto mo yung iyong paghinto. Okay? So subukan ulit natin yan mga ka-fixit. So first gear tayo, gas 1000 RPM, 1500, then clutch to the biting point, hold it there, hold it there. Pwede natin pakawalan pag nasa 10 kilometers per hour na yung ating takbo. At hihinto tayo muli dito mga ka-fixit. So ang gagawin ko, clutch all the way down, then neutral, at pepreno ko, progressive braking hanggang makahinto tayo mga ka-fixit. Okay? So hindi na natin kinailangan pang tapakan yung ating clutch all the way down as we are completing our stop. Okay? So napaka-beneficial nitong way ng pagmamaneho na to, na coasting in neutral while we are stopping mga ka-fixit, while we are completing our stop, lalong-lalo na kapag nasa mga stop and go situation tayo mga ka-fixit, no? Na kung saan nasa traffic ka, bigla kang hihinto, mayroong stoplight at mayroong digital counter, so medyo matagal kang hihinto sa stoplight, no? So pagpapahinto ka na, ilagay mo sa neutral yung iyong cambio, yung transmission, para yung foot brake na lamang yung tatapakan mo as you are completing your stop. So malaking benefit nito mga ka-fixit, lalong-lalo na kapag long drive at medyo matraffic. So yung stress na nababawas sa iyong kaliwang binte, sa iyong kaliwang tuhod, na hindi mo na kailangan mag-clutch all the way down kapag ikaw ay humihinto. So malaking bagay yun mga ka-fixit, kasi hindi agad mangangawit yung iyong kaliwang binte. Okay? So kapag sinani mo yung sarili mo sa ganitong way ng pagmamaneho, pasasalamatan mo ako, kasi kapag kahit malayo pa yung iyong biyahe, hindi basta-basta sasakit yung iyong kaliwang binte at yung kaliwang tuhod. Okay mga ka-fixit? So marami kasing mga driver ang nagre-reklamo sa manual transmission na sasakyan, na sa tuwing nagmamaneho sila, lalong-lalo na kapag malayo, matraffic, naiinis sila sa manual transmission kasi nakaka-stress nga sa kaliwang binte, no? Pero with this way of driving, coasting in neutral at a very slow speed, kapag ikaw papahinto na, malaki ang magiging benefit nito sa iyong pagmamaneho at sa iyong katawan mga ka-fixit, dahil hindi ka agad mapapagod at hindi ka agad mangangawit dito sa part na ito ng iyong kaliwang binte. Okay mga ka-fixit? Okay mga ka-fixit, to give you further example on how to safely coast in neutral mga ka-fixit, ito, in an actual driving situation, gagawin natin yan. Okay? Ito, kagaya na lamang nito, we are approaching yung exit papunta sa highway. Okay? Signal ako ng pakaliwa, pero kailangan natin huminto dito, so magpe-preno ako, pero i-post ko na siya in neutral as we are completing our stop. So hindi ko na kailangan tapakan yung aking clutch pedal. So pwede na tayo mag-proceed first gear at magpo-proceed tayo, dahil nakapag-proceed na yung truck na nasa harapan natin. Okay, signal lang ako ng pakanan mga ka-fixit, because I need to make a stop, a full stop dito banda. Dito sa kanang bahagi ng kalsada, at ilalagay ko na siya sa neutral as we are completing our stop.
Okay mga ka-fixit? So tandaan mo lamang para madaling maintindihan at madali mong matandaan mga ka-fixit na do not coast in neutral at high speed. Okay? Pero kapag when you are completing your stop at a slow speed mga ka-fixit, pwede kang mag-coast in neutral habang papahinto na yung iyong sasakyan. No? That is the safest way to coast in neutral. There's no other way mga ka-fixit. At kagaya ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Okay mga ka-fixit, so that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!